Ayon po kay Sara Duterte, ang President wannabe. Gusto ko pong pagdiinan sa inyo yan, ano? President wannabe, Sara Duterte, ay hindi niya daw po kilala. Ito pong si Ramil Madriaga. By the way, ito pong si Ramil Madriaga, para po sa kaalaman ng lahat, nagpapakilala po itong bagman di umano nitong si Vice President Sara Duterte, at sa kanyang affidavit na isinapubliko noong November 29, 2025, inakusahan niya po ito pong si Sara Duterte na siya po'y inutusan para po magdala ng milyon-milyones na pera na nakalagay po sa duffel bag para po sa iba't ibang lokasyon at iba't ibang personalidad. Pero mas malalaman po natin ang mga detalye tungkol po dyan sa interview sa kanya ng isang DDS na si Attorney Trixie Cruz Angeles at isang kakamping na si Attorney Baron Gutierrez. Tama, Barry Gutierrez. Tama sana yung pagkakaalala ko sa pangalan niya. Attorney Gutierrez, ang dating spokesperson ni Vice President Leni Robredo or ng dating Vice President na si Leni Robredo. At balikan natin yung sinasabing hindi daw po kilala ni Sara Duterte. At ito nga po ang usap-usapan patuloy sa publiko ngayon. Dito nga po sa shared post ng Pilipinas Today, nakalagay po ang mga sumusunod. Usap-usapan ngayon, excuse me, ang tila hindi nagkakatugmang pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang kaugnayan kay Ramil Madriaga na nagpapakilalang dati niyang umanong bagman. Matatanda ang Disyembre 25, 2025 nang mariing itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang kanyang ugnayan kay Madriaga. Binigyan din na hindi niya ito kilala at kung walang ebidensya, ang mga alegasyon laban sa kanya ay maituturing lamang na paninira. Gayunman, naungkat kahapon March 12 ang tungkol sa ugnayan ni na Vice President Sara at Madriaga matapos mag-viral ang isang lumang video kung saan makikitang hawak ng Vice Presidente ang isang papel na nasusulatan ng Happy Birthday Ram Madriaga, kumpleto sa video greeting ni VP Sara. Matatanda ang kinasuhan kamakailan ni VP Sara ng perjury si Madriaga kaugnay ng mga alegasyon nito laban sa kanya. At ito nga po, yung nakikita po ninyo dito sa shared post ng Pilipinas Today, actually hindi lang naman po ito kahapon nag-viral. Ilang araw na po itong nag-a-appear sa social media pero hindi masyadong napapansin ng publiko. Ganun pa man, pansinin na rin po natin. Again, ito nga po, December 25, 2025, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Kung walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yon. May kumakalat ngayong video. Pinost nga po ito ng iba't ibang mga vlogger at dito sa ipapakita ko po sa inyong video, mula po ito kay Live Awake Tayatan. Pakinggan po ninyo. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. I wish you good health and happiness. Birthday greeting nito pong si Sara Duterte para po kay Ramil Madriaga. May hawak pa Tapos sa post naman itong si Pebbles Talaquera ay makikita po ninyo ang mga sumusunod. Sino-sino po sila? Katabi sa taas ni Ram Madriaga ng Isip Pilipinas. Mamaya malalaman nyo po kung ano ang Isip Pilipinas sa interview kay Atty. Raymond Palad. Nito pong si Sara Duterte, magkatabi sila sa taas. Sa ilalim, nandoon si Harry Roque at saka si Senator Jinggoy Estrada. I believe, ang kuha po na ito ay panahon ng pangangampanya para po sa Uniteam. Kaya marahil kasama dito sa Zoom si Jinggoy Estrada at Harry Roque. Kaya may tanong dito si Pebbles Talaquera. Senator JB Ejercito, kilala mo ba si Ramil Madriaga? Magka-member kayo sa Eagles sa kayong mga motor Kineso, kilala niyo po ba siya? Tinatanong niya si Senator JB Ejercito. Pero nung sinend ko yung message na yan kay Senator JB Ejercito, wala namang binanggit si Senator JB na magkakilala sila nitong si Ram Madriaga. Ang nandito si Jinggoy Estrada Hindi naman si Senator JB Ejercito. Ito, sinend ko sa kanya yan. Nakita nyo ba to? Ayan, Pero masyadong sensitibo yung mensahe. At hindi ko na po
babanggitin. Kasi may mga tatamaan eh. For my eyes only lang yon. Pero pinaalam ko yan kay Senator JB Ejercito dahil kino-call out ni Pebbles Talaquera yung kanyang attention sa bagay po na ito. Ngunit walang binanggit, di sila magkakilala. Kung sinasabi ni Pebbles Talaquera na ka-Eagles niya, ang dami pong mga Eagles. Alam po ninyo yung Eagles, brotherhood po ito eh. In fact, ang dami ko pong kumpare, mga kasamaan din sa police, na miyembro po ng Eagles, subalit hindi sila magkakakilala from one place to another. Hindi lahat, ang dami kasi mga miyembro niyan. Ngayon, balik tayo dito sa picture na ito. Isang ebidensya na hindi pwedeng ikaila ni Sara Duterte na magkakilala sila nitong si Ramil Madriaga somehow kahit bilang supporter niya na lamang. No, kung itinatanggi niya na bagman niya ito, pero wag niyang sabihin na hindi sila magkakilala ni Sara Duterte. Napakarami po kasing ebidensya. No, ito nga pinost pa ni Pebbles Talaquera ang ilan, no. Oh. Ito si Ram Madriaga, katabi mismo ni Sara Duterte. Sa dinami-dami ba naman ng supporter ni Sara Duterte, bakit lagi na lamang na si Ram Madriaga ang malapit sa kanya? Tapos sasabihin ni Sara Duterte na hindi po sila magkakilala. At syempre, dahil apektado talaga si Sara Duterte sa mga pangyayari na yan, nagawa niya sa lahat ng mga nagsalita sa kanyang pamilya, natatangi ito pong si Ram Madriaga ang kanyang sinampahan ng kasong perjury noong nakaraang linggo, kung di ako nagkakamali, sa City of Taguig Prosecutor's Office. At doon, sinasabi niya na hindi niya kilala si Ram Madriaga at kasinungalingan daw po ang mga pinagsasasabi nito pong si Madriaga. At kanina, naglabas din po ng pahayag ito pong si Sara Duterte President Wannabe sa kanyang Facebook page at kumalat po ito sa publiko. Ipatagalog natin kay ChatGPT at basahin ko po. Sabi niya po dito, mga kababayan, kamakailan ay naglabas ang ilang media outlet ng ulat tungkol sa isang liham na umano'y inihain ni Representative Jokno sa House Committee on Justice na humihiling ng paglalabas ng mga supwena upang makakuha ng karagdagang dokumento at record kaugnay ng mga impeachment complaint laban sa akin. Pinatitibay lamang nito ang matagal ko nang sinasabi, walang sapat na ebidensya upang bigyang katwiran ang isang impeachment case laban sa akin. Wow! No? Wala daw pong sapat na ebidensya laban sa kanya. Ang pagdedeklara ng Committee on Justice na may sufficiency in substance ay nangangahulugan na ang mga alegasyon sa mga reklamo ay sinusuportahan ng ebidensya. Hindi maaaring magsagawa ng investigasyon ng komite upang maghanap pa ng ebidensya na susuporta sa mga paratang na naihain na sa impeachment complaints. Ang paggawa nito ay magiging ikatlong fishing expedition ng House of Representatives. Ayos to. Ang una ay ang budget hearing noong 2024 na naaalala dahil sa kontrobersyal na linya na let's stick to our plan. Ang ikalawa ay ang mga pagdinig ng Committee on Good Government and Public Accountability na naaalala ng marami dahil sa tinaguriang Mary Grace Piatos na pag-atake. Ngayon ay nasasaksihan natin ang isa na namang desperadong pagtatangka na maghanap ng ebidensya kung saan wala naman talagang umiiral. Uulitin ko, ito sa ilang beses na. Ang impeachment na ito ay isang pampulitikang pag-atake na idinisenyo upang protektahan ng ilang individual at isulong ang kanilang personal at dayuhang interes. Ang lakas mag-red herring nitong si Sara Duterte, ano? Inililihis ang issue. Kabilang dito, ang isang opisyal na umano'y may problema sa substance abuse. Anak ng teting talaga. Isang kongresista na malawak na pinaniniwala ang utak sa usapin ng flood control funds. At ang kanyang mga kasama na di umano'y tumanggap ng maletang puno ng pera at isang mambabatas na hayagang ipinuposisyon ng sarili para sa pagtakbo bilang Pangulo. Wow! Malamang ang tinutukoy niya rito si Congressman Martin Romualdez at saka syempre yung binanggit niya na may problema daw po sa paggamit ng substance
ay si Pangulong Bongbong Marcos. Gano'n naman ang naratibo nila eh. Pero ang tanong, at ibalik natin sa kanila, sino ba pumuposisyon sa pagkapangulo? Di ba siya? Never ko namang narinig sa mga sumusuporta kay former House Speaker Martin Romualdez na siya'y nagsusulong sa pagkapangulo. In fact, as early as 2023, ginigiba na ng DDS si Martin Romualdez kasi siguro nakikita talaga nila yung potensyal na pagtakbo nito sa hinaharap. Kaya para silang mga baliw, para silang mga, anong tawag doon? Yung obsessed para gibain si Martin Romualdez. Wala pang flood control project anomalies noon. No? Kung ano-ano na mga binabato nila kay Martin Romualdez na kesyo ganito at tatakbo sa pagkapangulo. Pero kinalabasan, ang meron pala talagang adhikain na tumakbo sa pagkapangulo si Sara Duterte dahil siya na mismo nag-anunsyo nito for 2028. Sa bagay, di na rin ako magtataka dahil as early as 2019, inutusan niya itong si Ramil Madriaga na bumuo ng grupo na susuporta sa kanyang kandidatura for president noong 2022 bagamat hindi niya ito tinuloy. Pero ito ang aking suspetya dyan mga tol. This is my opinion ha. Opinion ko lang ito. Lilinawin ko. Ha? Ang nakikita ko, plano talaga ng Duterte camp, partikular na mga sumusuporta kay Sara Duterte na hindi tumakbo sa pagkapangulo, nagbago ang isip nila. Kasi kung tatakbo sa pagkapangulo noong 2022, 6 na taon lang siyang manunungkulan. At ang pinaka-the best, gayahin si Gloria Macapagal Arroyo na nanangkulan almost 10 years. Kaya ang sistema, dapat nag-vice presidente lang siya. At ganun yung nangyari. Noong November 15, nag-file po siya ng candidacy for vice president, humabol siya at nakiteam up kay Pangulong Bongbong Marcos. At doon na dapat magsisimula ang kwento. Pero hindi sila nagtagumpay. Sapagkat lahat ng effort nila para po mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po nangyari. At hindi po ito basta-basta opinion ko lamang. Napatunayan po natin ito sa isang live streaming ni Atty. Trixie Cruz Angeles noon na may binanggit siyang Gloria Macapagal 2.0. Kayo na ang humusga kung ano po ang ibig sabihin nun. Pero maliwanag na talagang pinag-interesan nila ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na naaayon sa saligang batas para muling makatakbo si Sara Duterte sa 2028 at mangyari ang Gloria Macapagal 2.0. Yan ay aking opinion at sa paniniwala ko talaga, yan ang dahilan kung bakit nag-vice presidente lamang si Sara Duterte. Dahil akala niya magtatagumpay sila na maaagaw ang posisyon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero nagkamali sila. Weak president si Pangulong Bongbong Marcos eh. Pinakulong ang tatay niya, lahat ng pagtatangka nilang destabilisasyon hindi nagtatagumpay, lahat ng tangka nilang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, walang nangyayari dahil weak president si Pangulong Bongbong Marcos. Isama na natin dyan, yung mga supporter nila kulong, si Apollo Kibuloy, si Arnulfo Teves at iba pa. O, ganyan ang weak president. Tuloy ko po, yung binabasa ko po dito mas nakakabahala pa. Ito pa, special mention pa rito ang paraan ng pagtrato ngayon kay Madriaga. Isang umano'y kidnapper na nag-imbento ng buong kwento. Talaga lang invento lang ba? Ang kahilingan bigyan siya ng espesyal na pagtrato sa House of Representatives ay isang matinding insulto sa minor de edad na biktima na natroma dahil sa kanyang kriminal na gawain. Talaga? Samantala, ang mga komunidad sa buong mundo ay bala sa pagprotekta sa kanilang mga mamamayan at paghahanap ng solusyon sa mga dagwak sa sektor ng enerhiya at mga bilihin. Ngunit ang House of Representatives ng Pilipinas at ang Office of the President ay nananatiling abala sa isang politikal na kalaban na tumatangging yumuko sa kanila mga tiwaling pamamaraan. Isa na naman itong insulto sa pagkakataon ito. Nakatuon ito sa ating mga OFW sa mahihirap at sa napakaraming pamilyang Pilipino na maaaring lalo pang malubog sa kahirapan dahil sa digmaan at sa mga pandaigdigang epekto nito. Red herring. Ganun lang kasimple mga tol. Nililihis ni Sara Duterte ang issue, paalis sa kanya at nagme-mention ng kung ano-anong mga existing circumstances para lamang yun ang pag-usapan at mawala sa kanya ang mata ng publiko. Pero hindi ito magtatagumpay sapagkat ako'y naniniwalan ang katotohanan lalabas at lalabas po yan. In fact, yung 18 Marines na nagpapakilala, lumabas po ngayon sa investigasyon ng Ombudsman na yung ilan sa mga photo sa kanilang affidavit
ay hindi po nangyari sa panahon ng panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, bagkus nangyari po ito sa panunungkulan ng dating speaker na si Lord Alan Velasco. Ibig sabihin, panahon pa lamang ni Rodrigo Duterte, ginagawa na ng mga nagpapakilalang ex-marines po na ito yung pagde-deliver po nila ng mali-maletang pera. Tapos sasabihin nila, nangyari lamang ito sa panahon ng panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang katotohanan, lagi pong nahahayag. Walang lihim na hindi po nabubunyag. Tandaan po ninyo yan. Kaya puntahan na po natin ang interview kay Attorney Raymond Palad, nito pong dalawang abogado na si Trixie Cruz Angeles and Gutierrez. No? Medyo awkward nga eh. Pag nagtatanong si Trixie Cruz Angeles, gusto niyang hulihin si Attorney Raymond Palad. Very straight to the point si Attorney Raymond Palad. Kasi gano'n naman talaga kapag ka nagsasabi ka ng totoo, base sa mga inilalahad sa iyo ng kliyente mo, wala ka dapat alalahanin. Kung ikukumpara natin kay Attorney Levito Baligod, nung tinanong lamang ni Jessica Soho kung meron bang krimen na nangyari, di siya makasagot eh. No, nagkanda utal-utal eh. Tapos ang sinagot niya, kidnapping daw po yung pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. No? O sige, panoorin, reaksyonan po natin. Ito pong medyo mahaba-habang interview kay Attorney Raymond Palad, ang abogado po nito pong si Ramil Madriaga. How is your client? I understand there was a death threat. Actually, it's not only a threat. No? Nagkaroon ng physical confrontation. Last visit ko sa kanya kahapon lang. So, he described to me what really happened. So, ano nangyari? Well, sabi niya is that merong mga control gates dyan eh. So, sa selda nila, sa Delta 5 and 6, merong control gate. Bago siya lumabas ng control gate, nakikita niya kung sino yung nasa dulo ng corridor. So, pag-open niya ng gate, biglang may lumitaw na lalaki na nanggaling doon sa isang bodega. Kaya na-shock siya kasi walang tao sa corridor eh. And then, nung kinompronta siya, alam mo yung parang tinutulak-tulak daw siya, pinapoke siya ng parang away. Isang tao lang Isang tao lang yan, mataas. So, bagong transfer yan sa Annex 2 from Pasay. And according to Ramil, ang kaso nga lang nito is violence against women. Doon pa napunta sa Annex 2. Normally kasi ang Annex 2 reserved to sa mga high-profile cases eh. And then parang tinutulak-tulak siya, dinadala siya sa sulok. And then nung meron ng parang motion na may kukunin sa likod, doon niya na tinulak yung tao and nagsisigaw siya ng tulong sa guard. Dahil itong detained daw, biglang pumasok sa jail. So, pinadescribe ko sa kanya kagabi, pinadrawing ko talaga. Sabi niya, attorney, Nakikita ninyo yung existing threat sa buhay nitong si Ramil Madriaga? Alam niyo, kung walang halaga si Ramil Madriaga, bakit magkakaroon ng ganyang sirkumstansya? Kung sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya ito kilala, kung sinasabi niya na walang katotohanan ng sinasabi ni Ramil Madriaga, bakit ganyang kainteresado? Partikular ang mga DDS sa kanya. Ano? Itong nagtangka sa buhay ni Ramil Madriaga, galing daw po ito sa pamilya ng mga sundalo. With due respect sa kasundaluhan, hindi naman sila mismo ang involved. Pero galing daw po ito sa pamilya ng mga sundalo at sinasabing bago pa lamang ito sa kulungan diyan po sa annex ng Manila City Jail sa Campagong Diwa, Taguig City. Pero mo, 2 weeks ka pa lamang. Tapos, magkakaroon ng ganitong sirkumstansya, ikaw mismo ang involved, pag-iinteresan mo ang buhay nitong si Ramil Madriaga, anong meron? Sino ang nag-utos dito sa inmate na ito? At ang isa sa malaking katanungan dito, bakit siya nalipat sa Manila City Jail mula po sa Pasay City Jail? Parang ang layo po nung sitwasyon, Kasi baka mas maniwala pa ako kung sakaling nanggaling ito sa Manila City Jail at dahil nga po for security reason, ilipat sa Manila City Jail Annex. No? Yan ang mga ilan sa nakakapagtakang pangyayari. Anong meron? At bakit nabigyan ng pagkakataon itong inmate na ito na alisin yung kanyang suot na uniform bilang PDL, Persons Deprived of Liberty? Kaya hindi tuloy inisip kaagad na siya'y PDL, instead baka nakasuot ng basketball uniform eh. Sinasabi po ng abogado nitong si Ramil Madriaga sa ilang interview sa kanya, nagpanggap ito na manlalaro. No? Kaya nakalapit kay Ramil Madriaga.
O, tuloy po natin ang pakikinig po dito. Hindi ko nakita bigla siyang magtatago talaga. Sinadya niya magtago. So, let's walk back a little. How did you become Tingnan nyo kung paano pine-frame ni Trixie Cruz Angeles yung mga question. Ha? Siyempre, naunawaan ko naman dahil siya nga po ay DDS. No? Talagang supporter siya ni Sara Duterte. Kaya sinisikap niya na hulihin si Atty. Raymond Pala dito. Pero wala eh. Puro direct to the point ang pagsagot sa kanya. In fact, parang sumasampal pa nga yung mga kasagutan ni Atty. Palad sa mga katanungan nitong si Trixie Cruz Angeles eh. counsel for Mr. Madriaga? Actually, marami na nagtanong niya. No? Kayo ba yung counsel niya for his original case? No. Diyan sa Annex 2 kasi, Annex 2, ay marami akong clients yan eh. Okay. So, Annex 2, Annex 4. So, isa sa high profile ko dyan si Mr. Kerwin Espinosa. Okay. Initially, he was detained sa Annex 2, nalipat sa Annex 4, eventually acquitted sa mga drug cases. You know, sa jail, pag nakaka-acquit ka ng mga sensational cases dyan, ano ka dyan eh, naging demand ka. Naging in-demand ka dyan. Kasi yung mga PDLs na yan, nag-uusap-usap yan. Minsan magaling pa sa abogado mag-analyze yan. So, magugulat ka, may tumatawag, may nagre-refer na kaso. Pag may na-acquit kang Chinese dyan, kumakalat yan sa circle, sinong lawyer mo, na-acquit mo. So, ganon. So hindi mo kailangan mag-market ng service mo kasi yung mismo mga PDL, magsasabi nila na ito kunin mo, bibigay ko sa yung number. So, ganon. Okay. Napunta ako doon. Yun yung referral system. Yung referral system ng lawyering, especially pag mga high profile yung mga client at na-absuelto mo, yun na yung marketing mo eh. So, they call you, may mga referrals, yung mga friends. Ganon ang nangyayari. So, sino ang nag-refer dito kay May client ako tumawag sa akin na sabi, i-assist daw, i-check. Particular yung purpose lang talaga niyan, yung kidnapping case. Okay. Yun lang talaga kidnapping Pending case. pa ba yun? Yung... Pending pa yan. Nasa prosecution stage pa. Kidnapping case lang yan. So, initial interview was, I think, October 14. Okay. Hindi pa ako yung pumunta noon, yung associate ko lang. Then, nung bumalik ang associate ko, sabi niya, boss, ang daming kwento nito. Sabi ko, I need to personally visit him. So, October 19, yung first visit ko. October 19, I think Saturday. And then sabi ko sa kanya, yung mga kwento mo, expound mo nga to. So, that resulted doon sa preparation ng affidavit niya. Okay. So sa kwento niya, ano ba talaga yung relationship nila ni VP Sara? Initially, ang kwento niya is that ang talagang nagre-report lang siya kay former president. Makasingit lang ako mga tol. Pinagmumura ako ng mga DDS na nanonood sa atin ng mga tatanga-tanga. Alam niyo, hindi niyo na ako mapipikon. Ako'y natututo na i-manage ang aking emotion. No? Kasi sabi ng aking kumpare at kaibigan na isang top 1 din, isang abogado, dapat mataas pare ang EQ mo eh. No? Yung emotional quotient. At dahil dyan, kahit pagmumurahin nyo ako, baliwala na sa akin yan. In fact, natutuwa pa nga ako, nagagalit kayo. Mga DDS na tatanga-tanga. Di nyo ba napansin sa bawat reels ko, pinoprobo ko kayo? O, sino yung mga nakapollow sa akin sa Facebook? Ang bawat reels ko, pinoprobo ko itong mga DDS. Lagi kong sinasabihan, tangang DDS. O, di ba? Kasi, yun ang reason kung bakit lalo kayong magagalit. At dahil mga tanga kayo, patuloy nyo akong papanoorin. At dahil patuloy kayong manonood sa akin, patuloy akong magiging productive sa Facebook in particular dahil maraming views. Pag maraming views, medyo maganda bigayan ni Meta. Mga tatanga-tanga talaga kayo, mga Duterte supporters. Kaya sige lang, maghakot pa kayo. Tawagin nyo lahat ng mga trolls ninyo. Meron pa ngang post kanina, maisingit ko lang ito. Kasi ako po publicly nag-message, di ba? At nagbigay tayo ng kaunting simpatiya para po sa ating kasalukuyang NBI director na si Atty. Melvin Matibag, no? Yan o. Huwag po kayong patitinag sa mga trolls, NBI Director Atty. Melvin Matibag. O, tinitrigger ko na naman sila rito. Mga trolls ang tawag ko sa kanila. Ewan ko kung bakit itong mga tatanga-tangang DDS lagi na lamang iniisip kagad na sila kagad yung tinuturan ko. Merong nag-comment. Sabi nung isa, ano daw ako, ikaw ang trolls. Yan o. Bugok, ikaw ang troll, gago. Inasar ko pa. Nireplyan ko pa. Sabi ko sa kanya, guilty. Galit na galit ang trolls.
di lalo silang natitrigger. Ngayon, ang point mga tol, totoo yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos Hindi ko binubuhat ang sarili ko dito Pero totoo talaga. Na kapag ka epektibo ka sa ginagawa mo, magagalit sa yung mga hater mo lalo. No, tingnan nyo, galit na galit yung mga tatangang-tangang DDS sa akin kasi alam nilang epektibo ako. No, kung hindi ako epektibo sa ginagawa ko, di ako papansin ng mga tatangang-tangang Duterte supporter na ito Pero welcome kayo, manood kayo. Naka-open, walang naka-block dito sa YouTube channels ko. Pero sa Facebook, pag nakita ko kayo, di ko lang kayo ma-block dito sa StreamYard sisipain ko kayo dyan sa Facebook. Kasi ang gusto ko, puntahan nyo ako sa YouTube. Mas maganda sa YouTube Saka lalong-lalo na, wag nyo ako pupuntahan sa personal profile ko. Pag nakita ko kayo doon, hindi ko na kayo papansinan, sipain ko na kayo kagad. Pero dito sa Facebook page ko, papansinin ko pa kayo bago ko kayo ibablock. Di ba? Mga tangang Duterte supporter. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Ni-repair siya ni Roy Logoles dahil wala na nga siyang work nung in-introduce siya kay former president. Si former President Duterte to. Doon lang talaga siya naka-assign. So parang Intel works, political works, etc. Singit ako ulit. Pero masanay kayo sa akin, mga tol Laging mataas ang boses ko. Lalong-lalo na pag nag-argumento, di ba? Laging malakas ang boses ko. Pero di ako galit. Bawal mapikon kasi nangako ako 100,000 ang ibabayad ko. Ang dami ko pang mga utang. No, sa totoo lang, marami sa mga manonood natin, meron akong pagkakautang. Salamat sa inyo Naunawaan ninyo ang sitwasyon ko. Makapal kasi mukha ko talaga, mga tol. Kapag ka nangangailangan ako, nangungutang ako. Pero pasensya na kung ako po hindi kaagad nakakapagbayad. Pero di ko nakakalimutan mga utang ko. Magbabayad at magbabayad ako. Salamat doon sa mga nakakaunawa na matagal na yung pagkakautang ko. Kasi sabi nila, unahin mo muna yung mga dapat unahin. Di ba? Marami tayong mga kaibigan itong mga Duterte supporter po na ito, ewan ko kung anong utak meron ng mga ito. Kaya sana, patuloy nyo lang suportahan si Top 1. Magdi-dislike kayo mga Duterte supporter. Kayo naman mga hindi DDS, mga tol, wag nyo naman kalilimutan. I-check nga natin makasingit lang ako. I-check lang natin, lalong naaasar yung mga tatangatangang DDS sa pinagagagawa ko ngayon i-check natin yung ating live. Kasi, mahigit 1,000 nanonood sa atin sa YouTube Tapos, ang nakalike, ilan lamang? Tingnan nga natin. 400 lang ang nakalike, 1,200 ang nanonood. Di ibig sabihin, kalahati mahigit, DDS? Ano ba naman yan, mga tol? Kung hindi kayo DDS, huwag nyo kakalimutang mag-like. Like din po. Like po tayo, mga tol. Ang mga hindi nagla-like kay Top 1, mga DDS lang. Mga tatangatangang Duterte supporter. Tuloy po tayo dito. Ultimately, noong 2018, ipinakilala na siya kay BP Sara. So, hindi siya employed sa government. Alam mo yung parang on-call ka kung saan ka i-assign, saan ka ipatawag. Wala sa payola ng gobyerno. Hindi siya government employee. Pag sinabi sa kanya ni Duterte na magpunta ka dyan sa PSG, ito gawin mo, magpunta ka dyan sa ganyan, gagawin niya. So, parang on-call na aide, intel officer, parang sabi mo ng personal alalay aide. Tinitingnan ko yung mukha ni Trixie Cruz Angeles. Tingnan nyo mga tol, nakapusot. Tingnan nyo. Yung tingin kay Atty. Raymond Palad no? Tapos nataon naman na yung pag-post ko. Yung tingin naman ni Atty. Raymond Palad. Ganun pa yung bibig. Nataon lang yan Para kasing siguro busit na si Atty. Trixie. Kasi DDS talaga siya no? Ano ba naman tong guest namin ngayon? Lalong nadidiin si Sara Duterte. Intel operator, you name it. Okay, and then he was referred to... He was referred to BP Sara noong 2018 by the president, by the former president. And then doon na nagsimula yung pag-perform ng iba't ibang support group for the candidacy ni BP Sara, initially as for president. So for 2022 na to, preparation for 2022? Yes, 2018 siya in-introduce, and then for intelligence gathering, politics, counterintelligence, and then noong 2019, nautusan na siya na bumuo ng support group. So, binuo nga nila yung ISIP. Ang definition ng ISIP is Inday Sara. sa pag-usap namin ni Ramil, talagang sabi niya, Inday Sara is my president yan. Pero sa SEC, Initiative for Social Justice, Innovation and Progress, Pilipinas. So, hindi mo makikita sa SEC yung Inday Sara is my... May magandang balita Ang ginastos ko sa mga scholars ng Top 1 last year
ay almost 120,000. No? Pinagsikapan ko yan, hinulug-hulugan ko for 3 months. Pero ito na ngayon, nagme-message na sila mga tol. Oh, yan oh. Mga nakapasa na. 'Di ba? Oh, mga pasado na. Hindi na sayang yung perang inilaga ko. Kaso lang, dami ko pang utang. Pero sa ngayon, makasingit lang ako, itinigil ko na muna ang pagbibigay ng scholarship sa aking mga gustong tulungan, no? At sana nauunawaan ng marami yan sapagkat gusto ko munang i-prioritize yung mga problema ko muna, no? Ang pangarap ko ngayong taon na ito, mabayaran ko na lahat ng mga pagkakautang ko. Pag nabayaran ko na lahat ng mga pagkakautang ko ngayong taon na ito, somehow baka magtuloy ako diyan, mangilan-ngilan lamang kasi pinaghahandaan ko naman yung pagmemedisina ng aking panganay na anak. Di ba? Kaya salamat sa mga patuloy pong sumusuporta sa ating programa. Bahagi kayo ng tagumpay nila mga tol. Hindi ko magagawang magbigay ng scholarship sa mga batang ito kung hindi nyo ako pinapanood. Kaso lang sa ngayon, ititigil ko na muna. Kailangan mamili muna ako ng prioridad. Ano? Tuloy po tayo dito sa ating nire-reaction ng interview kay Atty. Raymond Palad. President, wala talaga. So, siya ang convener nun. Siya nagbuo niyan. And then, ang funding daw, pag-recruit ng mga members, provided by VP Sara. Bakit siya naging sobrang trusted sa student? Parang medyo mabilis-bilis na Hindi ko alam, oo. Kasi nga, recommended siya ni Roy Logoles daw. And then, nag-work kay Presidente up to the point na nakakarating na siya mismo hanggang sa bahay ni former President. Doon, pinakilala. Davao, yun. Yes, o sa Davao. In fact, sabi niya, may mga meetings noon sa Davao involving politicians. Nandun siya sa kusina, nandun si former President, nandun yung ibang politician. Ganon siya kalapit doon sa family hanggang sa loob ng bahay ni former President nakakarating siya. Siyempre, ang magiging tanong dyan, ano yung... Diba? Napakaseryoso nung mga sinasabi. Tapos sasabihin nitong si Sara Duterte, hindi niya daw kilala. No? Siyempre, ang nag-aakusa, sila dapat yung magpapatunay. Kaya nasa panig ni Ramil Madriaga kung paano niya ngayon papatunayan na magkakilala talaga sila ni Sara Duterte at ng mga binabanggit niyang pangalan. Pero ang maganda rito, sa mga pagtatanong ni Trixie Cruz Angeles na i-establish na Atty. Raymond Palad, yung mga sinasabing ebidensya na magpapatunay na magkakakilala talaga ang mga ito. Yung ebidensya para sa to kasi so far, mga statements na yan. Yes, of course, statement to. Lagi natin hinahanap yung resibo. No? Oy, may nagsesend ba ng stars sa Facebook? Di ko kasi nakikita mga tol eh. Pasensya na kayo, ipakita ko sa inyo yung screen natin sa StreamYard. Ayan, ito po yung manonood natin sa Facebook. 160 lamang. Ang manonood po natin sa YouTube ay 1,266. Kanina, 1,400 plus. Dahil nagkukwento ko tungkol sa scholarship na bawasan. Kaya maraming salamat sa mga manonood po natin. Yung mga nanonood po sa Facebook, kung may nagsesend po ng stars, maraming salamat po. Kung sino man po kayo, pasensya na, hindi ko po nakikita. No? Kaya salamat sa mga digital gift kung meron man. Maraming salamat po. No, siyempre. Although before naman, alam natin, wala pang cellphone. We can always prove the crime, di ba? Yung testimonial evidence. Anong year itong nakilala niya si PRD? I think 2018 si VP Sara niya na then mayor, pero around 2016, nung ma-introduce siya kay PRRD. Then, Nakaupo sa Presidente na siya. Presidente na siya. Then 2018, sa kanya lang nakilala si then Davao City Mayor Sara Duterte. Nakakapasok siya sa Malacanang. Ang sabi niya, madalas siya sa Davao. Malacanang, hindi ko na talang eksakto, no? Pero sa Davao, madalas siya. Hanggang sa bahay ni PRRD, sa PSG, and other government offices. Okay. Pero 2018 onwards, kay VP, kay Mayor Sara. Yes, doon na simula yung yung 2020 na buo yung Easy Pilipinas. Kasama doon yung mga classmates, mga former classmates nila sa San Sebastian College of Law. So, binanggit na rin ninyo mismo to eh. Ano yung mga resibo dito? Meron ba ito mga text message, yung mga photos ba ito? Meron na kami mga nakuha text messages between Madriaga and Colonel Nolasco.
Okay. Who is Colonel Velasco? Colonel Velasco, isa to sa mga security officer na naging estudyante to ni Ramil Madriaga doon sa PSG. And then, isa rin to sa mga security officer. Mhm. So, naka-retrieve na kami ng mga text messages na as early as 2022, 23, nag-uusap yan. Let's say may basketball tournament sa nasasali yung BPSPG. Ang nagbibigay ng pera si Ramil. May mga text na ganyan na ito po yung cost ng uniform. Sasagot si Ramil na di baling mahal, basta maganda yung quality. Akin na yung bank account mo, akin na yung Gcash mo. Pag nakita tayo, bibigyan ko kayo ng sapatos. Mhm. Ganun ka-casual yung usapan nila, basketball, politics, everything. Hanggang sa nung binabasa ko yung mga text messages noong 2023, 2024, 2022, 2023, May nag-o-offer ng pagpapayos ng ngipin ko, hindi po ako cautious masyado sa sarili ko. Salamat po sa concern po ninyo, ano. Mas uunahin ko pa po na maging maayos ang buhay ng aking pamilya kaysa magpaganda ng mukha ko. Hindi, sa totoo lang mga tol, no? Kung ako'y cautious sa sarili ko, milyon na rin po dumaan na pera sa akin, hindi naman po sa pagmamayabang. Ano? Okay lang sa akin na ganito itsura ko, okay lang sa akin na pangit ba ako? Okay lang sa akin yan, pero salamat. Kung kayo man ay dentista, maraming salamat po sa inyo. Pero okay lang po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Instead, yung sinasabi niyo pong pre-dental treatment na yan, i-offer niyo na lang po sa mas nangangailangan. Kasi kaya ko naman po magbayad eh. Mas pinipili ko lang po talaga na unahin yung mga bagay-bagay dahil doon ako masaya. No? In fact, nabudol nga ako nung nakaraan eh. Ayoko sana nagpaayos ako ng mukha. Ang daming mga kung ano-ano pa. Sabi ko, ganun din naman, hindi ako masyadong naghihilamos sa gabi. No? Pag ako'y gumising, napapansin nyo nga, may muta-muta pa ako, nagla-live na ako eh. Huwag kayong mag-alala, mga tol At maraming salamat. Sa mga nagsasabi dyan na gustong mag-send ng digital gift, pero di nila magawa, okay lang yun, huwag po kayong mag-alala. Sapat na nanonood kayo sa akin eh. Yung mga digital gift na yan additional na lamang po yan. Wag kayo sanang makakalimot na manood sa akin. Yun ang pinakamahalaga. Every now and then na nakikita ko yung mga pangalan ninyo nagko-comment, bagamat hindi ko po kayo nasa-shoutout during our live streaming, ako na po yung humihingi sa inyo ng paumanhin. Kasi hanggat maaari, iniiwasan ko yung mga ganitong salita. Focus lang tayo dapat sa subject matter Kasi lang, syempre, nakikita ko, nagpapaulit-ulit yung mga comment, kaya nasisingit ko po. Balik na tayo dito, focus tayo rito, mga tol. at yun ang usapin ng mga confidential funds sa usapan. So, mga 3 days ago lang namin yun nakuha yung text messages na yon na talagang nag-uusap si Nolasco and si Madriaga. So, hindi maitatanggi na magkakilala yung dalawa. You said that kailan lang ninyo nakuha yung mga text Yes, messages. etong week. How did you get them? Through sa pamilya ni Ramil, Mhm. na access nila, na-save nila yung mga screenshot ng usapan sa Messenger. A screenshot. Actually, nung i-handle ko yung case ni Ramil Yan na. October, Mhm. no, Ito na mga ebidensya. Sara Duterte maghahanap sabi mo, wala daw ebidensya. Tingnan natin. Tandaan po natin, inaakusahan ni Ramil Madriaga si Sara Duterte. Ang burden para patotohanan ng akusasyon na kay Ramil Madriaga. Wala kay Sara Duterte. Titingnan natin kung hanggang saan ang ebidensya na maaaring ipakita nitong si Ramil Madriaga. Ngayon, parang alalang-alala si Sara Duterte sa nangyayari. Kasi hinihiling ng ilang grupo na malipat ang kustudiya ni Ramil Madriaga to the House of Representatives. Bakit ka mag-aalala? Sabi mo, walang ebidensya. Diba? Tapos instead, i-gaslight mo ang harapan ang public na instead na inuuna daw si Ramil Madriaga, bakit ayaw unahin yung mga issue na kinakaharap ng ating lipunan sa kasalukuyan? Alam mo, Sara Duterte, ang galing niya talagang manglihis ng issue no? Pero, wag mong kakalimutan na ang binibintang sa'yo hindi po maliit na halaga. No? Daang milyon. 125 million pesos spent for just 11 days noong December 2022. 612.5 million pesos confidential funds noong 2023. Hindi po birong halaga yan. No? Kaya, kung meron mang priority, kasama ka sa mga priority. Kung sinasabi niyong i-prioridad ang mali-maletang ibinibintang sa kasalukuyang gobyerno, dapat kasama ka rin doon. Ganun lang kasimple yun.
lahat ng mga pagnanakaw at panglulustay sa pondo ng bayan dapat i-consider as prioridad ng mga Pilipino. No? Kasabay na mga kinakaharap po nating mga pagsubok sa kasalukuyan. Pin ko pa yung Facebook niya eh. Naka-public siya eh. Okay. Na-screenshot ko yung mga pictures na kasama si BP Sara, si Colonel Nolasco, Mhm. yung mga rides nila, yung Easy Pilipinas. After siguro mga 1 week, 2 weeks, hindi na namin ma-open. Buti na i-save yung mga conversation ni Colonel Nolasco and ni Ramil Madriaga. Yung phone niya na ginagamit niya for this, nasaan? Nasa custody po siya ng PNP Mhm. as a result ng arrest ng kidnapping. Yung custody is with the PNP Anti-Kidnapping Group. So, why would there be screenshots of his conversations? Nandun yung si Ramil sigurista rin. Nag-save siya ng mga photos, ng mga screenshots. So, itong mga 3 days ago, pinorward na sa akin ng kamag-anak yung mga text messages. So, ang ginawa ko, para ma-validate ko yung usapan nila, kasi when Ramil asked for the bank account sa Gcash, pinorward naman ni Colonel Nolasco. So, what I did last week, nag-deposit ako doon sa land bank. Pumasok. Yes, pumasok. 1,000 pesos. So, may utang sa akin si Atty. Nolasco. Talaga naman 1,000. Mas maliit na din. Nahiya naman ako. So, Nasa pangalan ni Ate yes, Nolasco. nag-deposit ako sa land bank. Di ba? Nameme ngayon itong si Attorney Trixie. Sensya na, nag-reply ako kay Senator JB, may tinatanong eh. Tahimik siya. Ang lakas na ebidensya po nito, mga tol. No? Paano mo ngayon masasabi na hindi mo kilala ang taong si Ramil Madriaga kung alam niya yung bank account mo, alam niya yung Gcash account mo, at meron kayong conversation nitong si Ramil Madriaga? Pinatunayan ni Atty. Raymond Palad. Nag-deposit siya ng halagang 1,000. Ako naman, in particular, nag-deposit ako doon, ma-segue ko lang yung topic bigla, sa BPI accounts ng mag-amang Duterte. Si Rodrigo Roa Duterte at Sara Zimmerman Duterte, merong joint account. No? Kalat yun sa public nung mga nakalipas na taon. Yung deposit slip. Tiningnan ko kung totoo talaga. Sinubukan ko using my BPI ito. No? Yung BPI bank account mobile. Nag-send ako ng halagang piso. Halagang piso. No? Kasi bank to bank BPI to BPI, wala ka namang babayaran diyan. Maliban doon sa sinend mo. Pumasok. Di ibig sabihin totoo, ganun din ito. Kung pumasok yung deposito ni Atty. Raymond Palad sa land bank, existing ang account nitong si Colonel Nolasco. At kung pumasok yung kanyang Gcash na isinend sa Gcash number ni Nolasco, valid din yun. Pero siyempre, madali namang mag-alibay eh. Hindi. Ang bank account ko naman, pwedeng yung malaman yan eh. Kasi, siyempre, hindi naman yan masyadong pribado. No? Marami ring nakakaalam yan. No? Pwedeng ganun ang alibay. Kaya ang magiging corroborative evidence para patunayan ni na Atty. Raymond Palad at Ramil Madriaga, yung screenshot. Di ba? Na nung panahon na nag-deposit si Ramil Madriaga, o nung mga panahon na sila po'y nag-uusap, na-record niya yun, na-screenshot niya. At ganun yung sinasabi dito, nitong si Atty. Palad. Colonel Nolasco. 1,000. Pumasok. I-charge pa nga 100 eh. Kasi other branch daw eh. Tapos, nag-deposit ako sa Gcash, 10 pesos lang. Pumasok din. Yung initial niya, di ba? At hindi naman complete name, di ba? Tapos Yung that was first letter. si Dulo, di ba? Nolasco. So, positive. So, ibig sabihin, talagang ibinigay niya yung bank account niya kay Ramil. So, to validate, nag-deposit ako, pumasok na. Dito lang yan, last week lang. Do the text messages that you have screenshots of indicate a knowledge or personal relationship with VP Sara? Yes, kasi merong isang usapan doon na parang si Ramil was telling Colonel Nolasco na mag-isip na kayo kasi meron ng tumistigo sa Quadcom. Kumanta na si Gina Acosta, si Fajarda, itinuturo na yung mga security officers ang tumanggap nung
confidential fund. Di ba during the Quadcom hearing, Mhm. there was this testimony, sinasabi nung ni Gina Costa na binigay yung pera sa security officer and then sila na yung nag-distribute sa mga tawag dito, sa mga intelligence officer, sa mga safe houses. So, nag-uusap sila ng gano'n na kung gusto mo, Colonel, ako na lang ang ituro mo na sa akin mo binigay ang pera. Kasi gusto ko pang maging general ka, bata ka pa. Something like that yung pag-uusap nila. Total, kakasuhan din naman ako, di pasam na lang sa akin yung problem. So, gano'n sila mag-uusap na mag-isip-isip ka kasi baka mamaya kayo ang makulong. Kanya-kanyang ligtasan na yan dahil may mga kumanta na sa Quadcom. So, as early as Quadcom na yon, nagkakaroon sila ng pag-uusap. So what was the motivation of Mr. Madriaga to offer his testimony? Oo, ang purpose niya talaga initially when I met him was for assistance sa kanyang kidnapping case. Mm. Sabi nga niya. Kasi talagang ang feeling niya is that pinersonal siya ni former spokesperson Attorney Harry Roque. Hmm. He started helping yung mga farmers sa Maribeles, Bataan because of issue ng land grabbing. Mhm. I think around 470 hectares. Nagulat yung mga farmers sa Bataan na nawala yung mga titulo nila. Nagulat sila, sinisemento na yung mga farm nila for development daw ng ibang tao. Mga around kailan to? I think mga 2022. Okay. Then he helped these farmers to the point na itong mga farmers dinadala ni Ramil kay BP Sara. Humingi sila ng tulong. Mm. Na tulungan itong mga farmers na to na sabi nga niya nalaland grab. Meron din na yung mga farmers dila niya sa Office of the Vice President. Mga tol, masingit ko lang ito, breaking news ha. Ang kapal kasi ng pagmumukha talaga nitong si Senador Ronald De La Rosa eh. Biruin ninyo, hindi na nagpapakita, di na nagtatrabaho, hihilingin pa sa Senado na gamitin yung Senate Mansion sa Baguio City. Diba? Malaking kakapalan po ng pagmumukha yun. Ito na po. Hindi po inaprubahan ng Senate of the Philippines yung kanyang request. Denied ang request ni Senator De La Rosa. Nilalamig ako, di ko mapatay aircon, nandito si Top 5, natutulog eh. Hindi pinagbigyan ng Senado ang request ni Senator Bato De La Rosa para magamit ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City. Sa sulat kay Senate President Tito Soto, hiniling ni De La Rosa na pahintulutan ng kanyang pamilya na manatili sa Senate Mansion para sa CSA FP Cup 2026. Baka Chief of Staff to, no? Of the Armed Forces of the Philippines Cup 2026 shooting competition sa March 26 to 29. Paliwanag ng Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, base sa patakaran, kailangan kasama ang senador sa mga paggamit ng Senate Mansion. Bukod dito, kasalukuyan ding sumasailalim sa repairs ang mansion. Yun naman pala. O ganito na lang, Senator Ronald De La Rosa, baka sakaling i-reconsider ng Senate of the Philippines yung request mo. Samahan mo pamilya mo, huwag ka na magtago. Nak ng teteng, sobrang kakapalan ng pagmumukha itong ganito, mga tol. Hindi ka na nagpapakita sa trabaho mo, sumasahod ka ilang buwan nang nakakalipas nang wala kang pagtatrabahong ginagawa, tapos hihilingin mo pa sa Senado na gamitin yung Senate Mansion sa Baguio City para sa pamilya mo. Grabe. Grabing kakapalan ng pagmumukha po yan. O, tuloy po tayo rito. Balik tayo dito sa balita po na ating nire-reactionan. Pero hindi sila nakakonect. And then he texted the VP kung saan niya pwedeng dalhin yung mga farmers. And according to Ramil, nag-text si Sara, dali mo tomorrow sa ganitong address ko. Kasi maraming residence address si VP Sara. And then sa pag-meeting na yon, may mga nakausap na kaming farmers na talagang dinala sila ni Ramil doon sa isang condominium. Nakausap nila mismo si... Hindi sila hinarap. So nakikita lang nila si Ramil sa si VP, nag-uusap, tinuro lang yung mga farmers. Pero hindi sila hinarap dahil nga may meeting daw. So ganun ka-close si Ramil na kaya niyang puntahan si VP Sara kung saan located. Kung saan siya na ganitong oras na yun. O yan, papatunayan ni Ramil Madriaga lahat. Hindi pa pwedeng sinasabi niya lang. No? Kasi madaling i-claim. Madaling i-claim na nag-uusap kami ni VP Sara, o I should say, Sara Duterte President wannabe. Gusto ko lang iparinig sa inyo to, mga tol. Na meron tayong Sara Duterte President wannabe na ganito po. Sa simpleng tanong, nagkaitok-itok na. Ba't ang bagal ng internet ko ngayon?
Bagal lang internet natin. I-play natin muli si Itok-Itok. Nasaan na yun? Nasaan na si Itok-Itok? And so as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the Cabinet Secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes. Yes. So initially, the State of the Nation. Yun ang hindi ko makakalimutan dito eh. Yes. So, initially, tuloy natin. Of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. Nakabalik na tayo dito. Sa pagtulong ni Ramil na yon sa mga farmers na yon, pinaimbestigahan yung land grabbing, these farmers nag-file ng kaso sa ombudsman against Attorney Harry Roque and other officials ng mga DAR. Doon na nagsimula yung problema. Kasi, siguro nagalit si Attorney Harry Roque. And then, what happened sa kidnapping is that initially, isa lang yung accused sa kidnapping, si Rosendo Madriaga. Later on, nag-file ng supplemental Who is Rosendo Madriaga? Pinsan to. Okay. Pinsan ni Ramil. Initially, yun lang ang accused sa kidnapping. After some time, nagkaroon ng supplemental affidavit yung victim, in-plead na sila Ramil Madriaga and others. Kaya, nagtagal ng 1 year yung PI, yung preliminary investigation. After some time, saka lang nagkaroon ng amended information. Kasama na siya. Kasama na siya. Pero na-PI siya na kasama nung Rosendo. Hindi. Initially, Rosendo lang eh. So, Nagka-trial na yung Rosendo ng halos 1 year. tapos in-plead siya. Tapos nagkaroon ng supplemental affidavit. Tapos in-plead siya. And then, nagkaroon ng amended information. Hindi siya nagkaroon ng reinvestigation para... Hindi, nag-participate sila doon sa PI eh. Okay. Nabot ng isang taon yun. Then later on, nagkaroon ng amended information. So, sa PI, witness siya. Sa PI, respondent na siya. Kasi nagkaroon ng supplemental affidavit yung complainant na nakita daw niya si Ramil, na-glance daw niya nung natanggal yung takip sa mata. Because of that, nagkaroon ng amended Yung information. victim yung victim. nag-testify na kasama si Ramil Yes, Madriaga. And when he learned that, sabi niya, he went to the court to surrender. Hindi pa siya pinasurrender, pinauwi siya, and then after 3 days, sinuli na siya. And then, nakumpisa na nga yung phone sa kanya. So, yun yung dahilan kung bakit siya nakadetain ngayon. Yes, from 2023 pa siya nakadetain until now. Okay. So, hindi to final judgment. Pending to. Hindi pa, pending pa yan. Pas file. Yeah, ang next hearing namin is itong March, I think next week. Nagka-present na ba kayo ng evidence? O Basta prosecution prosecution pa rin? evidence pa. Okay. Ang usapan is one last hearing for prosecution evidence. I think this March 19 ata yung hearing namin. Bago mag-rest. Bago mag-rest. Okay. So, ano yung naisip niya? So, during this dependency of his trial, bakit naisip niya to come forward with this? Tinanong ko sa kanya yan, bakit ngayon lang? Sabi niya, attorney, matagal na ako sumusulat. Meron akong mga pinadalang letter kay Senator Luis Ontiveros, iba pa mga government official, apparently hindi nabibigyan pansin. Mahilig siya magsulat kasi law graduate, underbar, di ba? English pa yan pag sumulat. So sabi ko, i-interviewin kita, pero kailangan ko i-validate yung mga kwento. So, ginawa namin yung affidavit na yan. So what I did was, siyang pinasusulat ko sa bond paper. Sige nga, sulat mo yung mga alam mong topic. He wrote it down, tapos in-interview ko siya noon sa mga topic na yun. Kasi kahit paano, familiar din ako dun sa mga issues na iba. And then sabi ko nga, sige, i-reduce natin to sa affidavit, pero malaking issues to. Sabi niya, attorney, gusto ko lang talaga lumabas yung katotohanan.
Kasi tulungan mo ako rin sa kidnapping case ko. Kaso lumaki na nga yung because of this affidavit. Has it affected the kidnapping case? Hindi naman, kasi ongoing naman yung kidnapping case. Nagtatrial naman kami, halos Okay, di na natin tatapusin yan mga tol. Ang suma total lang naman ng mga pinag-usapan nila dyan, yung mga pinagsasasabi din sa affidavit nito pong si Ramil Madriaga. At siguro naman kung kayo po'y nakatutok din sa ating programa palagi, komprehensibo na po natin yung natalakay. Kaya tatapusin na po natin ang ating live streaming. Nilalamig talaga ako sa oras na. Hindi ko mapatay, natutulog kasi sa top 5 dito sa kwarto po namin ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Shoutout po sa patuloy po ninyong shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsuporta sa ating gobyerno, sa ating pangulo at sa ating programa. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.